ang player na nilatag ni Coach Tim para mahirapang makashoot itong si Terrence Romeo ng SMB. At Joe Devance, hulog ng langit talaga kay Coach Tim. Kaylan Tiongson, makakahabol nga ba sa semifinals o hindi? Coach Yeng nagsalita. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Sa koponan ng Barangay Ginebra, alam nyo bang napakalaki ng value ni Joe Devance ngayon sa Ginebra, lalo na rito sa semifinals kontra SMB? Joe Devance's impact on the team might not reflect in the score sheets, but his ability to handle the intangible sets him apart on the court. Kaya naman, ipinaliwanag ni Coach Tim kung ano na lamang ang mangyayari kung wala yung tulad ni JDV ngayon sa Ginebra. At ayon kay Coach Tim, he's playing very well. Without him, I don't think we would be here playing San Miguel the way we are, because obviously, there's no one guy who can compete with Junmar for 48 minutes. So these minutes Joe is giving to Japet is really crucial. At about naman dito sa pagbasa ng laro, magaling talaga bumasa ng laro itong si Coach Tim Cone dahil alam niya kung papaano patigilin ang magandang opensa ng kalaban, lalo na nitong si Terrence Romeo na siya nga pong may maayos talagang shooting na nagpapahirap sa Ginebra. So magaling talaga bumasa at gumawa ng adjustment itong si Coach Tim Cone. Nung si Scottie Thompson nga ang bumantay kay Terrence Romeo, hirap at hindi makapuntos. Pero nung nilabas si Scottie at si RJ nga po ang pinabantay, napupuntosan ito ni Romeo. At kapansin-pansin na sa instruction nga po nitong si Coach Tim Cone, nung pinasok niya muli itong si Scottie, sabay turo kay Romeo. At ayun, hindi naman binugo ni Scottie etong si Coach Tim Cone sa pinapagawa sa kanya. Kaya sa huli, mission accomplished. Kaylan Tiongson, ang number 7 overall pick sa rookie draft ng Reno Shiny Last Painters na tinaguri ang import stopper ng Ross. Matatanda ang nagkaroon ng calf strain na kung saan natamo niya noong quarterfinals kontra Magnolia. At ngayong semis, ramdam na ramdam ang pagkawala ng import stopper na to na siyang inaasahan or aasahan sana ni Coach Yeng Yao na tumao or magbantay kay Rondae Hollis Jefferson, ang TNT import. So about sa pagbabalik ni Kaylan Tiongson, sinagot na nga ni Coach Yeng ang katanungan dyan. Ang ayon nga sa kanya, hindi ko alam kung kailan, hindi namin alam. So yun lang, napakasama namang balita kung ganito dahil about sa pagbabalik hindi nila alam. Pero batay naman kay Coach Yeng, he's actually getting better now. He's able to shoot around but still not able to practice for them. So dahil nga sa absent ang kanilang import stopper or import defender na ito iniata nga po ni Coach Yeng Yao ang trabahong ito kila Jonard Clarito and Gabe Norwood. So palitan nga po sila.